Alam po niyo mga kaibigan, sa akin pong personal na opinyon at pananaw dito sa galaw ni Congressman Leandro Libiste ng Batangas, although karapatan niya mag-file ng kaso. Pero sa akin pong karanasan sa lawak na ng pinagdaanan natin sa political issue at mga kaganapan sa kung ano ang dapat gawin ng mga nasa gobyerno, elected o appointed. Ikaw man ay may business nung wala ka pa sa gobyerno at ngayong nasa gobyerno na, dapat iniiwan ng mga business at dapat unang-una, hindi dapat napipikon. Dapat alam nila ang malayang pamamahayag, subject for criticism, ang lahat ng nasa gobyerno. Pag ikaw ay nasa gobyerno at napipikon ka sa mga balita, mga topic, may kaugnayan sa personal mong buhay, sa iyong trabaho at sa iyong negosyo, yan ay nagpapakita ng isang opisyal na baka hindi babagay sa habang panahon sa larangan ng public service kung na konektado sa gobyerno. Kasi ganito yan eh. Ito pong ginawa ni Libiste, sabi ko nga, karapatan niya yun. Nag-file siya ng kaso laban sa Malacanang press officer, spokesperson na ng Pangulong Marcos, si Claire Castro. Kasi pag ang kinasuhan mo ay yung tagapagsalita ng Pangulo, sa ayaw at sa gusto ni Libiste, ang magiging persepsyon ng taong bayan, ang kanyang kinakalaban ang Pangulo. Ang kinakalaban niya ay buong gobyerno. Ganun po ang dating eh. Kasi, unang-una, doon sa kanyang ipinalakaso, ayaw niyang ipakulong si Claire. Ang kanyang ginawa, civil case yan. Regular libel case. Tapos 110 million ang hinihiling. So ano yun? Ayaw mong ipakulong? Gusto mo lang ay leksyonan? Or kung manalo ay papagbayarin? So pati sa pagpapail ng kaso, negosyo. Ganun ba? Nagtatanong lang. Kasi ganito po yan. Congressman ka, tagagawa ka ng batas. Kinatauan ka ng mamamayan ng unang distrito ng Batangas. Hindi mo naman madidevelop at maibibigay ang lahat ng kailangan ng mamamayan ng distrito na kinakatawan ng isang congressman kung walang suporta ang kapwa congressman at national government. Hindi kaya yan ng congressman at kahit pa bilyonaryo, hindi mo naman gagastusin na sarili mong pera eh, para tulungan yung mga tao, hindi ba? So, pag nangailangan ka ng school building, classroom, tulay, pagpagawa ng kalye, o tungkol sa kalusugan at iba pang benepisyo ng mga senior citizen at mamamayan na kinakatawan ng isang congressman, saan mo kukunin yun? Lalabas ka ng sariling pera? Malabo yun. In other words, yung lahat ng kailangan ng mamamayan ng isang distrito ay kailangan mong ilapit sa national government. At sa kongreso, kung kailangan ng batas, lalapit ka sa kapwa mo congressman para magawa mo ang batas. Kung gusto mo classroom at ibang project, lalapit ka sa mga departamento. Office of the President, national budget yun. Legal yun. Legal yung paglapit. Maniwala kayo. Kaya nga kinatawang ka ng distrito eh. House of Representatives, House of the People. Tapos ngayon, nung silipin yung negosyo mo, biglang ang dating sa'yo, libelous yan, paninira yan, dinimanda ka agad ang tagapagsalita ng Malacanang. Ay di, ulitin ko, sa ayaw at sa gusto mo, ang dating nun congressman, pasintabi na, ang kinakalaban mo, punong ehekutibo. Eh, paano mo makukuha yung mga project na halimbawa, classroom, school building, tulay, irrigation, health facilities, o kung ano bang lahat ng kailangan ng mamamayan na national government ang kinakailangan. Paano ibibigay sa iyo? Kinalaban mo na ang gobyerno. Kasi yung pag-aakusa mo na merong bayaran,
diyan sa Kongreso. Galit ang mga kakaupa congressman. Paano makakalusot ang iyong panukalang batas? Numbers game ang paggawa ng batas. Kahit anong ganda ng panukala, kung ayaw sa iyo ng mga congressman, tulungan ka dahil nayabangan sa iyo or inaway mo, reject ang iyong proposed bill. Wala na. Walang magiging dating bilang House of Representatives, House of the People. Kung hihingi ka ng mga project para suportahan ang development sa iyong distrito, paano bibigay ng Public Works? Paano bibigay ng Department of Education? Paano bibigay ng Department of Agriculture? Paano ibibigay yung pondo at project ng mga departamento? Office of the President ang panggagalingan yan. Department of Budget and Management, yung ka magre-request, subject for approval ng Pangulo. Ganun po yun. So, kahit may prinsipyo, kailangan sa mga politiko, lalo na ho sa Kongreso, maging sa Senado, dapat meron din hong PR, public relation, at saka meron din hong pagkakataong isalang-alang mo yung mga taong kinakatawan mo. Kasi pag nangailangan yung distrito mo, at hindi mo naman kayang ibigay, lalapit ka sa gobyerno. Eh kung hindi ibigay ng gobyerno dahil nagalit sa'yo, inaway mo, dinimanda mo. May epekto po yun eh. Hindi ko sinabing si Claire Castro mayroong control sa budget ng gobyerno. Wala po. Pero spokesman ng Malacanang yan eh. Office of the President ang dinimanda mo eh. Ganon ang epekto nun. Diba? Kasi bago siyang congressman, hindi niya alam. Hindi ko naman alam kung bakit pinayagan ni Loren Legarda yan. Alam ni Loren Legarda yan. Kung ano ang implication, ano ang epektong positibo at negatibo ng galaw ng kanyang anak. Negosyante, politiko, tapos pikon at nagdemanda. Ngayon, nagdemanda ka, pinaninindigan mong legal ka, lalong sisilipin ang negosyo mo, congressman. Lalo na ngayon, inamin mo, nasa iyo pa rin, kontrolado pa rin ang negosyo mo yan. Delikado yan, conflict of interest yan. Ang nasa gobyerno, pag nagpunta ka ng gobyerno, lahat ng business, iiwan mo kasi mayroong conflict of interest yan. Lalo na ngayon, congressman ka. Kaya, definitely, sisilipin ka talaga ng ombudsman, sisilipin ka talaga ng Department of Energy at saka ng Kongreso. Kasi yung franchise law ay obligasyon mong ibalik, gawin ang iyong obligasyon para magkaroon ng enerhiya, solar power, Luzon, Visayas, Mindanao. Ay kaso yung Department of Energy, hindi kontento sa iyo. Kinancel na nga yung 12,000 megawatts na kontrata mo. May epekto talaga. Maaaring itong batang congressman na ito nadala, na-recruit ng mga Duterte followers, mga Duterte lawyers. Ginagamit ka na ngayon, congressman. Sayang yung karera mo. Batang-bata ka pa, nagpagamit ka na kaagad. Kung nagpagamit, kung hindi mo naman, naku, dapat alam mo yun. Ginagamit ka. Ayaw mong paggamit, pero ginagamit ka na. Lalo na yung abogado mo, ano ba yan? Ano ba ang background dyan? So, isa lang, walang personalan. Sa akin tingin, lalo siyang magiging kontrobersyal. Pangalawa, lalong masisilip ang kanyang mga negosyo. Pangatlo, maiipit na yung benepisyo ng kanyang distrito. Yan ang mangyayari kay Libiste. Although bilyonaryo siya, di gumamit siya ng sariling pera. Pero yung tulong national government, sa ganitong sitwasyon, sa aking personal na opinyon, apektado ka kung pero issue lang ito, wala namang personalan. Sana ay kung maririnig mo ito, maging wake up call sa iyo ito, constructive criticism, walang personalan. Opinion lang ito ng inyong lingkod at ang channel na ito base sa iyong ginagawa, negosyo bilang isang politiko.